Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Medyo maaga-aga ang ating upload ngayon ha. Lagi kasing gabi na at sobrang busy ho ang ang inyong lingkod. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Maleta Boy. Ito hong si dating representative ako Bicol party list si Shaldico na kung saan ay hindi na ho natin alam kung nasaan hong lupalop ito. At sa unang pagkakataon ay nakatikim ho si Shaldico ng maanghang ho na salita galing ho dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Pangulong Bongbong Marcos, parang unti-unti nang lumalabas ho sa kanya yung pagiging Ferdinand Marcos Sr. Minsan alam naman natin si Pangulong Bongbong, hindi ho nagsasalita ho yan ng maaanghang na salita. Hindi ho nagmumura. Pero ito si Pangulong Bongbong ay unti-unti na ho, katulad ng nakaraan, nakapagsalita na ho ng mga walangya. Sabi ko nga wag niyong hintayin itong si Pangulong Bongbong Marcos mabuhay ang nananalaytay sa kanyang pagiging Ferdinand Marcos Sr. Kumbaga sa kumbaga sa Ghost Fighter sino ba nanonood ng mga Ghost Fighter diyan nung mga batang 90s? Di ba si Eugene? Kumbaga nabuhay ang kanyang sa kanyang mga dugo ang pagiging halimaw, class S na halimaw ng kanyang tatay. Hindi ko sinasabing halimaw si Ferdinand Marcos Sr. Ang ibig ko lang sabihin, huwag nyo nang hintayin na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay maging parang Ferdinand Marcos Sr. na kung saan ay gagamitan kayo ng kamay na bakal. Ito, pakinggan nyo ho itong ginawang pahayag ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito ho kay Shaldico alias Maleta Boy na kung saan ay maanghang ho ang binitawang salita ni Pangulong Bongbong at may hamon ho rito kay dating representative ako Bicol party list na si Shaldico. Pakinggan nyo. Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something. Ito muna tayo doon. Tama yung sinasabi ni Pangulong Bongbong sawa na tayo sa fake news Kahit sino pwedeng magbigay ng pahayag katulad ito ni dating representative Shaldico. Ayaw umuwi. Nando doon sa ibang bansa. Doon nagdadadakdak. Ba't di ka umuwi rito? Ipasa mo yung affidavit mo. Sumpaan mo yan. Ipakita mo mga ebidensya mo. Yung hindi nandiyan ka na kung saan ikaw lang ang satsat ng satsat. Para ka ng si Baklang Rocky tuloy, sorry po. Para kang si lalaking machong si Harry Roque. Ayaw umuwi. Nando doon sa Dahig Netherlands doon sa harap ng ICC court. Walang ginawa doon kundi mag-rally. Hindi umuwi at harapin ng kanyang kaso. Kala ko ba maiisog kayo? Kung lahat na lang gagawa ng video at gagawa ng kwento, istorya, yan na lang ang gagawing ebidensya, lahat ng tao makukulong. Isipin mo, pag galit ka sa tao, gagawa mo lang ng istorya, gagawa ka lang ng kwento. Gagawa ka lang ng video, popost mo sa Facebook mo. Si kapitbahay na ganito, ganyan si ganito. Tapos makukulong ka na. Lahat tayo makukulong pagka ganyan ang gagawing basihan. Tuloy natin. Umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan
Patunayan, but come home. Hmm. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Narinig mo yan? Ha? Gagawa ka ng mga kung ano-anong pahayag. Tapos, nasa malayong lugar ka. Para bang si Pedro nasa mataas na bahay. Tapos tinatanaw niya doon si Juan sa baba. Ano, suntukan tayo. Uy. Nandun doon sa taas, hinahamon ni Pedro si Juan sa baba. Uy, Juan, suntukan. Sige, nag-aya ka ng suntukan, nasa tok-tok ka, tapos nasa baba si Juan. Ba't di ka bumaba, tanga? Para magpang-abot kayo. Yun ang ibig sabihin ni Pangulong Bongbong. Kung talagang may mga ebidensya ka, totoo mga sinasabi mo, umuwi ka ng Pilipinas, dun mo sabihin yan, mga ginagawa mong pahayag. Ang nakakatawa pa nga rito, mga kababayan, sabi ni dating Representative Saldico, wala daw siyang mga natanggap na pera. Lahat daw nang dumaan na pera sa kanya, binigay niya raw kay Ninong Martin tuloy, sorry po. Lahat daw, wala raw siyang natanggap na pera. Lahat daw na pera dumaan sa kanya, wala siyang naging pakinabang. Lahat dumaan kay dating Speaker Martin Romualdez. Doon niya dinala. At dinala kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw siya natanggap. Iyon pa yung hindi katanggap-tanggap. Yun pa yung nagiging basihan natin. Nakalokohan, fake news. At puro gawa-gawa lang ang pinagsasasabi nito. Sabi ko, buti pa yung bata. Pag inutusan ng isang mama, yung bata, boy, bili mo akong sigarilyo. Boy, bili mo akong soft drinks. Boy, bili mo akong alak. Pagbalik ng bata, Manong, ito na po yung alak, sigarilyo, soft drinks. Ito po yung sukle. Sige, sa'yo na yung sukle. Puti pa yung bata na nakatanggap. Ikaw mali-mali dala mo, wala kang nakuha. Grabe na. Parang ginagago mo kami, ano? Ano? Sino niloloko mo? Mga didisit lang ang tanga. Tuloy natin. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Okay? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol. Naulit na ho. Ha? Umuwi ka, dito mo patunayan yung mga sinasabi mo. Ha? Dating Representative Saldico. Isipin mo, wala kang mga natanggap na pera. So, ibig sabihin, lahat ng pera mo, clean money yan. Hindi ka naman kilalang negosyante. Hindi ka naman kilalang mayaman. Hindi ka tulad ni Speaker Martin at ni Pangulong Bongbong. Talagang may mga pera yan. Paano mo na-earn yung mga ganyang kayamanan tulad ng mga air asset mo? Paano mo na-achieve yung mga air asset mo na aabot sa 5 bilyon? Ikaw ba naman mga kababayan, kung 6 na bilyon ang pera mo, bakit bibili ka ng air asset? Air asset lang, hindi pa yung mga sasakyan. Kung 6 na bilyon ang pera mo, bakit ka bibili, gagastos ng air asset na 5 bilyon? So, ibig sabihin, kung may air asset ka na 5 bilyon, yung pera mo, higit doon. Kumbaga, may pera kang 1 milyon. Bakit ka bibiling sasakyan na worth 900,000? Di 100,000 lang ang matitira sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, kung may air asset ka na 5 bilyon, grabe ang pera mo. Saan galing yan? Ay ba naman, maglolokohan pa. Ha? O, ito mga kababayan. Pinagsanib na pwersa yata ito ng PNP at National Bureau of Investigation. At nagpunta ho sila isa sa mga bahay na naman. Ha? Ang dami kasi bahay nito ni Saldico. Ha? Ang dami hong kondo nito. Nagsanib pwersa ang PNP at National Bureau of Investigation. Nagpunta ho sila sa isa sa mga bahay na naman ho ni dating Representative Saldico. Diyan ho sa lugar ng Pasig. Na kung saan, grabe ho ang nadatnan nila. Mga napakalalaking bolt. Na? Siyempre, pag bolt, ano ba unang maiisip mo dyan? Siyempre, una, pera Oh.
Pera ang unang maiisip mo nandiyan sa loob. Di ba? Tingnan natin kung ano nakita ho rito ng mga otoridad. Ano sabi rito? Panoorin, mga aparador na sa laki ng bolt. Isipin mo. Mga ga-aparador sa laki ng bolt. Isipin mo, ang alam ko mga bolt, ganun lang eh. Isipin mo, ang bolt mo kasi laki ng aparador. Mga ga-aparador sa laki ng bolt ang tumambad sa mga operatiba ng NBI at PNP CIDG nang salakayin nila ang bahay ni dating ako Bicol Representative Saldico sa Pasig City. Ngayon Lunes, Nobyembre 24, 2025. Nako po. Panoorin nga natin. Grabe oh. Kung iisipin mo, bakit ka magbobolt ng mga ganyang kalalaking kasing laki ng aparador? Ano ilalagay mo dyan? Hindi na. Hindi nakakapasok dito. Hindi ko eh. Sorry. Medyo tigas. Grabe oh. Bigyan natin ng ano para makapasok sa tabi. Sorry. Ayan ho mga kababayan, hindi ho ipapakita pa rito sa video na kung saan paano binuksan ng NBI at CIDG PNP. Itong mga malaaparador na bolt na diyan na ho natagpuan sa Pasig City, isa sa mga bahay na naman ho ni dating Representative Saldico. Okay, update ho tayo sa balitang ito kung ano ho matatagpuan dyan ho sa loob. Ako, Mario Joseph Sima. Malamang ito, napakaraming pera ito, malamang. Hindi na ho siguro na isama sa paglipat kasi baka ma-question sa labas kung ano yung mga laman yan. Grabe ka, Saldico. Parang yung iba kinukulik mga laruan nung panahon ng 90s, mga modern na laruan ngayon. Ikaw, kinukulik mo pera? Ano, ginagawa mo lang text? Alam niyo yung text, yung, di ba? Grabe mangulik to, kinukulik pera? Collection? Matindi ka bata. Okay mga kababayan, kita-kita tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.